Ha? Ano na nangyayari sa 18X Marines? Sa 14 na pala. Oo, dahil meron na ngang bumaliktad, 'di ba, mga kababayan? Oo, meron na pong bumaliktad at sila ay 14 na lamang pong naaresto kanina. Ito nga po ang sinasabi natin na umpisa at umpisa pa lang, no? Ang hirap ng sitwasyon ng mga taong nagsisinungaling, 'di ba? Mahirap po talaga yung mga taong sinungaling, lalo-lalo na mga walang kredibilidad at paiba-iba ng sinasagot or isasangkot, 'di po ba? Hmm. Yan ang mahirap po diyan, 'di ba? Sa totoo lang. Yung mga tampalasan, ang galawan, akala nila hindi na sila masasakote. Ayan, 10:10 AM, Chicago, Illinois, USA time. Ayan, magandang umaga po sa inyo diyan, Ma'am Suplada. Maraming maraming salamat po. At gusto ko rin pasalamatan yung mga araw-araw na nagpapalipad sa ating live streaming. Ayan. At nagsu-super chat, ano po, super gift. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Ayan, at sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Dito po sa ating YouTube channel. So ayun na nga mga kabayan. No? Kanina po inaresto na nga po itong 14X Cargador, mga kababayan. Mahirap nga mga kababayan, parang pinapalabas pa ni attorney na nabili daw di umano itong apat. Oh. Di dapat ilabas mo 'yan sa publiko, kung gusto mo, ilabas mo 'yan. Total, sanay naman sila in public, 'di ba? Oh. Sanay naman po sila in sabi niya may mga screenshot siya, di ilabas niya, 'di ba? Oh. Para mas makatotohanan. Ang mahirap baka maglabas si attorney no ng screenshot. Walang pangalan. Sasabihin no, confidential at baka makasuhan, 'di ba? Shout out ayan to the light, ayan. Sakay Mio, ayan, shout out sa iyo, Lord, Sakay Mio. 'Di ba? Yun po yung mahirap baka mamaya sabihin nila sabi ni attorney hindi po natin pwede ipakita yung pangalan dahil 'di ba? Baka makasuhan tayo. Ganun talaga mangyayari ron. Ang kaso nga, ang tanong diyan mga kababayan, meron po ba talaga? 'Di ba? Meron po ba talaga? Mahirap wala. Gawa-gawa na naman 'yan. Alam niyo naman na si attorney, puro gawa-gawa lang ang mga ebidensya. Kagaya nga po kay dating House Speaker Martin Romualdez, turo sila ng turo. Wala naman palang ebidensya, puro verbal lang. 'Di ba? Puro lang, pasakalye. Pag hinanapan na ng ebidensya, wala na. Sila nga daw yung tatayo 'di ba, sa hukuman sa Sandigan Bayan. Sila po yung titistigo. Labang kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tanong mga kababayan, gaano gaano kalaki ang potensyal no na mako-convict si House Speaker Martin Romualdez kung ngayon pa lang may bumaliktad ng apat at pinabulaanan yung mga nila, mga aligasyon nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, 'di ba? Okay na si Saldico. I-ano nyo na, 'di ba? Yan naman talaga ang tarantado, yan talaga ang 'di ba? May mga kahit wala ang 18X Marines or hindi nagsalita ang 18X Marines, mga kababayan, si Zaldico, matibay na po ang ebidensya laban sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ICI. Boss Pikwa, ayan, kumbawa. Sabi po, busy. Ayan, VMB, Ma'am Rose. Ayan, shoutout po sa inyo dyan sa Japan, Madam. Shoutout po sa mga kababayan na kaloyalista natin, mga solid followers natin dyan sa Japan po. No? See you very, very soon. Ayan. At parang nag-aangas pa itong mga 14X Cargador na parang proud na proud pa sila na they are Marines. Nakakatawa lang isipin kahit na alam nilang kabulastugan yung mga sinasabi nila in public. Proud na proud pa rin sila na sila ay Marines. Hindi nila alam na dudungisan na nila
ang uniforme ng mga totoong Marines, 'di ba? Oh. Eh ang mga Marines po talaga mayroong ano 'yan, prinsipyo, 'di ba? Dignidad. Eh etong mga tao na ito, itong 18 ex-kargador na ito, 14 ex-kargador na lang. Wala pong mga kredibilidad ito 'di ba? Nakita naman natin sa kung paano po sila magsalita during nung during ano ko no, yung tawag dito, Blue Ribbon Committee ko no, 'di ba? Yung kuno-kuno na Blue Ribbon, 'di ba? Oh. Ito nga, pakita natin yung kaninang pagkakahuli sa kanila. Shoutout din pala no kay Sir Peter. Ayan, Sir Peter, shoutout na araw-araw nanonood sa atin. Ayan, maraming salamat po, Sir Peter. God bless po. So, wow. Marines, ganun ka, no? Hmm. 18 ex-kargador, 14 ex-kargador, na parang tila ba nagpapahiwatig na sila mabubulok na po sa kulungan mga kababayan. Oo, dahil 4 counts of perjury po ang inabot nila, no. Although bailable, no, pero hindi po sila pinayagan na mag-bail, no. Parang nananawagan pa nga tong si attorney nila na samahan daw sila sa Las Piñas dahil hindi daw po parang 1 week daw syempre may process pa po 'yan mga kababayan. 'Di ba, may process pa 'yan, ipra-process pa pong mabuti 'yan kung paano po 'no, paano po makakalaya itong apat na ito kung talaga bang kailangang 'no, palabasin agad or hindi. Dahil may mga iimbestigahan pa po dito especially yung statement po nila mga kababayan, 'di ba? Oh, kailangan makuha po yung kanilang statement regarding po dito nga 'no, kay ano, dating House Speaker Martin Romualdez for sure, 'di ba? Kasi nga titindig sila laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang tanong, titindig ba? Kasi nga, 'di ba, kung matatandaan natin, itong mga 18 ex-Marines pa noon, itong 18 ex-kargador, paiba-iba nga po ng ng statement, 'di ba? Hindi po magkandamayaw ang taong bayan, 'di ba, sa pagtutuligsa sa kanila dahil paiba-iba po, no? Oh, kagaya na lang nung sinasabi nila na itong si Loren Legarda ay nakatanggap di umano ng maleta. Oh, pero asa na ba si Loren ngayon? Oh, dahil tinanggal po nila sa listahan nung naging kaalyado na po nung kumampi na si Loren Legarda dito po sa dating minority na si Alan Peter Cayetano noon, 'di ba? Tapos hanggang sa naging Senate President itong si Alan Peter Cayetano, 'di ba? So ngayon wala na nga itong 18 ex-Marines, 'di ba? Bigla-bigla, ano na nangyari? Oh, since na wala silang parambula, nakapag-isip yung apat at bumaliktad na. Oh, 'di ba? Hindi natin masasabing parang bumaliktad lang talaga 'di ba? Masasabi natin itong apat na ito, mga kababayan ko, mga kabenggador, kabirador. Itong apat na lumantad ay ito po ay nakapag-isip na ng tama. 'Di ba? Alam nila sa sarili nila yun 'Di ba mga kababayan, kahit tayo alam natin sa sarili natin na sila ay nagsisinungaling. What more pa itong apat, 'di ba, na nagsabi ng totoo na hindi na nga nila kinakaya o hindi na kinakaya ng kanilang konsensya. Dahil nga pinangakuan lamang sila ng 2 years, 2 years na hindi na magtatrabaho. Katumbas ng ibabayad sa kanila, di umano ay 2 years silang hindi magtatrabaho. Doon pa lamang mga kababayan yung credibility agad nawala. 'Di ba? Nawala po agad ang kredibilidad, 'di ba? Kasi po bakit? Nagpabayad Ma'am Rose, VMB, pasensya na po nawala yung live natin kanina
doon sa mga viewers po natin kanina, pasensya na po, humingi po tayo ng dispensa. Dahil po, hindi ko alam, signal loss, bigla nawala na lang, tapos nag-end yung live natin, no? Pero ito nga, tuloy-tuloy tayo, no? Kaya po itong 18 na ex-kargador na ito, dapat lang talaga mabulok sa kulungan ito, mabulok sa bilangguan yung mga kagaya nito para wala nang mabayad-bayaran pa. 'Di ba? Maisama doon sa kanilang amo, 'di ba? Na si Marco Beta at sino po? Si pangalan nito, Mike Defensor. Yang mga yan, ang mga may pakana, yung 18 ex-kargador na yan. Para idamay ang ating mahal na Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos, na wala naman mailabas na ebidensya. Mabuti pa si Pangulong Bongbong Marcos, yung ICI, di ba? Nakapaglabas ng ebidensya labang kanino, kay Zaldico, malinaw na malinaw, kontraktor ni Zaldico, ang tumatanggap ng mga proyekto galing sa DPWH. Malinaw na malinaw yon. At may mga inailatag na ebidensya. Kaya nga hindi umuwi si Kaya nga po hindi umuwi itong si Kolokoy, 'di ba? Ito si Panot, napapanot na sa stress, 'di ba? Bakit po hindi umuwi? Kasi nga, 'di ba, natatakot daw di umano sa kanyang kalagayan, sa kanyang buhay. Diyos, 'di ba? Lokohin mo lelang mong Panot, 'di ba? Ayaw mo lang umuwi kasi alam mo mabubulok ka sa kulungan, no? Dahil mahahatulan ka ng guilty ng Sandigan Bayan. Alam mo sa sarili mo 'yon, Zaldico, wag kami, iba na lang. Kitang-kita na yung matibay na ebidensya laban sa iyo. Kahit tanggalin na yung 18 ex-kargador na yan. Kahit yung sinasabi nila tanggalin na. Tanggalin na yon, 18 ex-kargador, statement na 18 ex-kargador, total. Hindi naman po under oath yon, hindi naka-under oath yung 18 ex-kargador na yan. Yung mga sinumpahan sa laysay nga nila sa NBI, mali-mali po, magkakaiba. Kahit wala na yan, yung sa ICI na lang, di ba? Doon matibay ang ebidensya na na merong katiwalian na ginawa si Zaldico dahil gamit-gamit niya po yung kanyang sariling contractor o company na kumukubra po ng limpak na salapi. Imaginein mo yun, may insertion ka, tapos yung insertion mo na yon ilalagay sa proyekto mo at ang gagawa ng proyekto mo sarili mo pang contractor. Antindi, 'di ba? Antindi, sobrang tindi ng korupsyon. Sino ba nagturo sa kanya niyan? Sa tingin niyo sino ba nagturo kay Zaldico niyan? Malamang sa malamang nung panahon ni Duterte, tinuruan na yan ng mga kaalyado niya doon. Which is sino po, no? Si Jokno, malamang sa malamang, 'di ba? May tendency na naituro sa kanya ni Jokno noon na kung paano yung estratehiya para kumubra ng pera gamit ang sarili niyang kontraktor, 'di ba? At insertion, 'di ba? Wala nga nagawa si Digong Ito yung masaklap na katotohanan, mga kababayan. No? Sa kabila ng sinasabi ni Digong noon, sa kabila ng kayabangan ni Digong noon, nung panahon na yon, wala pong nagawa si Digong laban sa mga korupsyon. Bakit po wala siya nagawa? Puro kaalyado niya yun di ba? Puro kaalyado ni Digong yun nangungurakot nung panahon niya. Kaya nga nakipag-joint venture na, nakapasok na itong mga Diskaya during 2016. At mas lumala pa yung mga korupsyon ng mga paparating hanggang 2025, mga kababayan. Ganong katindi ang mga korupsyon, 'di ba? Noong nabisto ni Pangulong Bongbong Marcos, ayun. Winipe out sila. Galit na galit sila ngayon. Ituturo nilang mastermind si Pangulong Bongbong Marcos, wala naman sila maipakita ebidensya. 'Di ba? Yun ano tayo rito, mga kababayan, 'di ba? Always natin sinasabi, bago tayong maniwala, facts basis tayo with the proper evidence in a proper forum. Tax, 'di ba? Ganun dapat. Ganun dapat, 'di ba? Hindi yung wala tayong magagawa diyan dahil sinabi, hindi po ganun.
'Diba? Kailangan natin hindi porke sinabi, maniniwala na tayo. Dapat po merong matibay na ebidensya kagaya dun sa iba, 'di ba? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause